Bakit tinawag kayong Team Pahuway? Sumahod ka na ba ng 1 million? Yung ibang mga negosyo ko, kagaya ng karaoke, yung grocery, at iba pa, pamamasada ko ng tricycle, ay bumagsak talaga lahat. Kung sakaling magkakaroon ng pa-challenge si Kuya Jeff, na isasama ang sarili niya, siguradong isa ka sa mga pipiliin niyang kalaban. Tatanggapin mo ba? Yung vlogger na yun is tinanggihan talaga ako. Pero masakit sa sa kalooban that time kasi mababa yung down ako noon eh. Bang wala akong views. Isang beses ko lang nalampasan. Sa ranking. Nagkaroon ba ng pagkakataon nung nag-uumpisa ka pa lang sa pagba-vlog ay dinadown ka mismo ng sarili mong pamilya? O parang wala silang tiwala sa ginagawa mo? Inaani ko na yung mga tulong mo, yung mga advice mo. Mga inaani ko na kasi nakinig ako sa iyo. Kung hindi ako nakinig, hindi ko siya aanihin. Kaya kulang ang salitang salamat. Sabi ko nga, kahit maghapon ako dito magsalita, maubos ang memory niyan. Totoo. Totoo naman talaga. Hindi ko kaya magyabang. Wala ako sa kinalalagyan. Wala sa Idol Japper Sniper. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak. Again in another vlog. So for today's vlog, so nakikita nyo ang ganda ng ating background. Nandito lang naman tayo ngayon sa Camarines Sur, Bicol! Grabe guys! Talagang ine-effortan ko ang aking mga vlog. So medyo hindi lang katulad ng mga naunang interviews natin yung quality ng ating video dahil hindi natin kasama dito ang ating videographer dahil nga malayo, nandito tayo ngayon sa Bicol. So kung nakikita nyo naman sa thumbnail, ang ating guest for today, walang iba kundi si Kuya Noli! Uy! Uy! Nandito kami ngayon sa Putikan. Ayan. So Kuya Noli, thank you so much sa magpayag sa pag-guest sa aking interview or talk show. Kuya Noli, anong naisipan mo? Bakit pumayag ka sa aking interview? Naisipan dahil pumayag sa interview. Siyempre para at least kasi meron ngang challenge. May challenge man o wala, payag naman talaga ako para support, makausad yung kanyang dollar siyempre. Alright. So, ganyan si Kuya Noli guys. Sobrang napaka-supportive. Alright. So, are you ready, Kuya Noli? Ready na. Alright. First question muna natin. Kamusta ka na, Kuya Noli? And anong pinagkakaabalhan mo ngayon sa buhay-buhay? Ayun. Kumusta ako? So, okay naman. Kumbaga, yun na talaga ang buhay kasi nag-full time na ako sa pagbablog. Kumbaga, iniwan ko na yung mga ibang negosyo. Talagang full time vlogging tapos yung family ko, din naman sa Bulacan, dito mga magulang ko, mga kapatid ko. At meron naman kami mga communication. Tapos siyempre ay di naman maiwasan, minsan talagang ups and down naman talaga ang buhay, pero dapat positive lang talaga para tuloy-tuloy. Yes. So, Kuya Noli, sa mga hindi pala nakakakilala sa'yo, pero alam ko naman na halos lahat kilala ka ng mga nanonood sa'yo. So, sa mga hindi nakakilala sa'yo, pwede po ba kayo magpakilala? Huwag nyo lang hanapin yung aking messenger. Yung channel ko na lang, hindi, pakilala na lang ako. Ako po si Kabangangan Talagtag Noli. Bakit siya naging Kabangangan? Yung papa ko, from Samar, Calbiga. Samar, Waray. Ayun yung pinakapangalan mo? Oh. Kabangangan Talagtag Noli. Yung Noli, pilido mo? Hindi, binaligtad ko lang. Okay. Noli, Talagtag, Kabangangan. Okay. So, Noli talaga. Ang pilido mo yung Kabangangan. Alright. Noli, Talagtag, Kabangangan. Alright. So, next question. Bakit ka napadpad dito, Kuya Noli? Sino bang taga dito pala? Karugtong na rito nung kanina. Talagtag kasi si Mama, origin talaga dito sa Bicol, sa Bato, Kamsur. Kaya kumbaga, ay lihitin mo rin talaga si Kuya Noli dito. At mahaba ang kwento na, yun nga, bata ako napadpad, na noon, nung medyo pumapatok-patok na ako na sa pagbablog, naisip ko talaga na mag-vlog din dito sa sariling amin ba or lugar dahil para ay yung mga kababayan ko rito na kahit pa paano ay maalalayan din ng mga sponsor ni Kuya Noli. At may isa akong kasamahan dyan, si James Napula, na
2 times na yata ako na ano, na nag one-on-one kami. Ang sabi niya, Kuya Noli, pinunta niya talaga ako sa bahay. Tapos hanggang sa pumunta ako sa bahay nila, nakiki-upload ako dahil doon pa yung may wifi noon. Sabi niya, Kuya Noli, baka pwedeng dito ka naman mag-vlog sa atin. Ang sabi ko sa kanya, ako baka pwedeng antay-antayin mo kasi kako mayroon niyang perfect timing. Kasi that time ay medyo komplikado pa yung sitwasyon dito sa amin. Kaya kumbaga, inantay ko muna na maging okay ang kapaligiran bago ako pumasok dito. Kasi alam yan ng mga taga rito bakit yung iba ilag mag-vlog dito. Alam yan nung iba. So kung nung naging time na okay na siguro answer prayer, kako, so ito na yun. So yun, narinig naman natin sagot ni Kuya Noli. So next question, dadako na nga tayo. Sa next question. Wala pala, mga basics question pa lang ba? Ay, matanong ko lang, bakit tinawag kayong Team Pahuway? Okay. Team Pahuway ay nag-umpisa sa Albay, sa Santo Domingo Albay. Na kung saan ay naandon pa lang ako, si Vince, at saka si Carrotman. So parang naririnig-rinig ko na yung minsan sa iba, yung parang sa online yata, sa YouTube or sa ano, parang naririnig ko na parang gusto ko ipangalan Team Pahuway instead na kagaya kay Louie, di ba? Ang tawag sa kanya? Kampanalig. Tapos Kabunoto. Oo. Hindi ko na siya parang Kuya Noli team. Mas pinili ko na yung Team Pahuway. Pero Bisaya talaga yung Team Pahuway. Ibig sabihin yan ay pahinga. Pero kami hindi nagpapahinga kasi gumagawa ng mga bahay. So doon pala nanggaling yung Team Pahuway. Akala ko lugar yung Pahuway. So ang ibig sabihin pala sa Bisaya ng Pahuway is pahinga. Pahinga. So Team Pahinga pero dapat team walang pahinga. Yun. Talaga everyday vlogs kayo na eh. Minimum upload nila karaniwan sa inyo 3 vlogs a day. 3 vlog talaga. Grabe, di ko kaya yun. Araw-araw talagang walang pahinga. So, ayan, next question natin, Kuya Noli. Sino ang naging inspirasyon mo para maging vlogger? Ayan, alam na. Kasi, that time talaga, ay may, yung ano ko muna pala kumpare, mapanood dyan to solid yun. Bago ako naging vlogger, ay yung kumpare ko si Joseph Villarmino, nasa Jeddah, nag-Facebook pa lang ako to TikTok, ang sabi niya, pre, baka pwedeng mag-vlog ka. Hindi ako umuo. Hindi ko kaya yan. Tapos inulit na naman niya. Sabi niya, pre, pwede kang mag-vlog kasi feeling ko kayang-kaya mo. Hanggang sa isang araw, sa Idol Japper Sniper, nag-live. Nandun si Jamie Nocum. Parang doon ako lalong na-inspired sa mga vlog na Idol Japper Sniper. Hanggang sa nag-message ako doon sa live na Idol, nakuha ni Jamie Nocum. Ay, nakuha ko pala yung Facebook ni Jamie Nocum. Tapos nag-message ako sa kanya. At siya ang naging way paano kami nagkita ni Idol Japper Sniper. At siya talaga ang dahilan sa Idol Japper Sniper. At saka isa pa si Keeper Browse. Kasi napapanood ko yung mga na-inspire din ako sa mga sayaw-sayaw niya kasi mga na-inspire ako. Pero talaga sa Idol Japper Sniper ang pika number 1 at nag-motivate sa akin. At yun din ang ina-apply ko sa sarili ko pati sa mga kasamahan ko. Yun po. Na ma-inspired mo din yung community mo. So, good thing kay Kuya Noli may sarili na siyang community. Nakapagtayo siya ng solid na community dito sa kanyang lugar. And grabe, napakalakas talaga ng Team Pahuway. Kitang-kita naman natin ngayon sa challenge. Pang-ilan ang pambato mo ngayon, Kuya Noli? Pang-ilan ang Team Pahuway 2 in 5 yata. Si Carrot, 2. Pang number 2 si Carrotman. Pang number 5 si Kuya Vince TV. Alright, so matanong ko lang pala, kailan po kayo nagsimula mag-vlog? Oo. Ano yun, yung pangalawang, di ko na matandaan yung taon saka yung buwan. Pero ano yun, yung pangalawang pandemic na pwede nang makalabas. Oo. Tapos yun na yun, yung pagpunta ko kay Idol Japper Sniper. So hindi pa po pala kayo vlogger nung pandemic days talaga? Hindi pa. Nagsisimula pala yung pandemic. So mga yung pala pwede nang lumabas. Medyo maluwag-luwag na. So, balita ko, Kuya Noli, magkaibigan na daw kayo ni Kuya Jeff year 2009 sa GMA. Panahon pa, wala pang vlog. So, pwede nyo po bang ikwento yung kung anong kwento nyo nun? Ayan. Bali, si Idol Japper ay nagkapalagayan kami ng loob sa parking area, sa basement 1 and 2. Kasi pagka ang driver niya, si Ma'am JB Bautista, pinagdadala niya ng sasakyan at nagpa-park siya doon.
Tapos, halimbawa, nakapark na siya. Tapos, uupo yan dun sa table ko. May upuan ko. Lalagyan ko siya ng upuan. Tapos, dun na nagkapalagayan ng aming loob. Tapos, magdadala siya ng gitara, notebook. May mga compose siyang kanta habang nag-aantay siya sa amo niya. Kakantayan doon sa table. Naisip ko noon, sabi ko, nakitaan ko na siya ng potential noon. Sabi ko may potential to si Idol Japper. Sa isip ko lang, hanggang sa yung mga kanta niya, pinapasa niya yun sa itaas ng GMA7 para siguro mai-release or mai-record. So hindi ko na alam yun. Pero doon nag-umpisa kami sa basement. Hanggang sa nawalan kami ng komunikasyon nga kasi di pa uso yung Facebook noon. Matagal bago ko siya na-contact dahil nga kay Jamie Noko. So parang nagkahiwalay pa kayo bago ulit kayo nagtagpo. So si Kuya Jeff noon ay driver, ikaw naman po ay security guard ako sa GMA7. So ayun pala, ang dati palang trabaho ni Kuya Noli ay security guard. So ayun guys, dati pa sila magkaibigan 2009 sa GMA7. Oh, doon sila una palang nagkita, doon sila una nagkasama tapos nagkahiwalay, hindi pa uso yung mga Facebook, wala silang contact. So tagpo na lang ulit kayo nung nagsimula ka na mag-vlog. Yung sabi mo nga na nag-message ka kay Jamie Nukom. Wow, ang galing naman. Jamie Nukom, salamat. Kung ano yung meron ako ngayon, isa ka sa dahilan. Wow, shout out kay Jamie. Alright, di ba? Ngayon yun, siguro yung iba hindi pa alam to. Ano yung pampaswerte yung aso? Kaya nga yan, lagi may aso sa mga vlog ko eh. Kasi dog lover ako guys. Yung mga aso nakikita nyo sa interview ko before is mga aso ko yun. Tinatahulan niya kasi yung baka sa likod niya. Yari ma. Paway, nasa momentum na kami. Pambirang buhay. Nakakita dito, maingay. Maingay, magalit sa idol. Post muna natin guys. Pakuha natin. Idol, ay salamat na wala yung aso. Guys, natigil namin pagbablog gawa ng asong maingay. Pero okay lang naman. Pero ayun nga lang. Nasira tuloy yung momentum ni Kuya Noli. Saan na ako? 70% Nandun na yung moment eh. 70% na. Payak na sana siya. Iiyak agad. Alright, so nalaman na natin yung history kung kailan siya nag-vlog, kung sino naging inspirasyon niya, kung yung history nila ni Kuya Jeff, paano sila nagkakilala. So, matanong ko lang naman kung ano naman ang dahilan kung bakit ka nag-vlog? Sige. Ang reason bakit ako nag-vlog, dahil nga doon sa pandemic time, yung ibang mga negosyo ko, kagaya ng karaoke, grocery, at iba pa, pamamasada ko ng tricycle, ay bumagsak talaga lahat. Kumbaga, lahat ng ipon, although may trabaho si Mrs., ayaw ko na umasa sa kanya. Gusto ko yung, dahil ako yung lalaki, talagang, kumbaga, agad maaari nga, ako, 100%. Kaya lang, may mga ibang babae na gusto nila, may kita rin talaga sila. Yun nga, bumagsak yung mga pinagkakakitaan ko noon, sabi ko, mag-vlog na rin ako at kumbaga isusugal ko na. Tapos ayun, ang na-advise dun na idol doon sa mga vlog niya kasi nga nanonood ako, sabi niya, estimatein nyo kung pwede na kayong mag full time or hindi pa sa sasahurin nyo. At ayun, yung unang sahod ko nga is 5,000. Tapos sabi ko ano na to, sugal na to para at least mabago din yung yung kapaligiran ko. At the same time, nagpray din ako kay God, Lord, bigyan mo ko ng kung ano ba ang nararapat na content sa akin. Wow. Hanggang sa yun, nagkaroon ako ng vlog na nga yung putol yung ito sa ilog. Starting, nagbibigay yata akong 50, 100 hanggang 300 pataas. So, doon po talaga nag-start yung full time ko siya para sa family ko. Nabubulol na ako. Wala kasi momento. Umirang mo. So, ibabalik natin yan sa mga susunod na tanong. Go! Are you ready na? Ready. Ay, ito, nabanggit mo na pala. Ang next question ko sana is, tanda mo pa ba una mo sinahod sa YouTube? So, yun nga, yung 5,000 something, may butal pa yun. Tapos, hindi ko yun pinanlibre. Hindi ko yun, kain tayo doon, kain tayo dito. Nagkaroon ako ng goal ko sa sarili ko. Sabi ko, ang unang sahod ko, itutulong ko. So yun ay naging, pinagawa ko yun ng isang hagdanan na konkreto, na kung saan, kasama ko si Kuya Gatcho doon na gumawa.
Yung hagdanan na yon ay nadadaanan ng mga tao hanggang ngayon, bata, matanda, dinadaanan yun. Umiigib, umaakyat yung hagdanan na yun mismo. Kaya kumbaga naging legacy talaga siya. So doon mas lalong na ano yung aking damdamin hanggang sa ngayon tinuloy-tuloy ko na. So ayun yung pinuntahan nung unang sahod mo at marami nga yung nakikinabang. Grabe, no? So hanga talaga ako sa mga tao na tumutulong talaga ng bukal sa puso na walang hinihinging kapalit. Diba? So ayan. Ito, ready ka na ba? Ready So, na. nabanggit mo na nga ang nasa sahod na tayo na issue, na topic. Shoutout sa baka na nasa likod namin. So, matanong ko lang, Kuya Noli. Pwede mo namang, sa mga itatanong ko, pwede mo namang hindi sagutin kung ayaw mo. Okay. So, ayan. Sumahod ka na ba ng 1 million in 1 month? Wala. Wala Wala. pa. Malabo. Wala, kahit sa kalahati, wala. So, pwede ko po bang, okay lang naman kung hindi mo sagutin, pwede ko po bang maitanong kung magkano ang pinakamalaki mong sinahod sa YouTube? Alam naman yan nung sumali ako sa challenge ni Idol Japanese Sniper. Yun ang pinakamalaki ko. Yung nakakatanda yata nun is, di ko alam kung matandaan, basta mga 300 plus yata. Nung nasa challenge lang ako noon. So, akala kasi ng iba, sumahod ka na ng 1 million. Wala. Sa mga review ng iba, di ba? 1 million yung ano. Sabi ko, ang layo naman sa katotohanan nito. Yung the rest, pagkatapos ng challenge, nakukuha ko na lang sa pag-iipon, pagtitipid. Dahil, ang sumahod ako ng, yung 100%, yung 30 sa family ko. Yung, 20 sa pamuro-vlog ko, guro gastos, iba pa. Basta nagtitira talaga ako simula noon hanggang ngayon, nagtitira ako ng percent na savings. Kasi ang sabi nga na Idol noon, ang advice niya sa amin, wag niyong ubos-ubos. Magtira kayo na pag sumahod kayo, tira. Pag sahod uli, tira. Sahod uli kayo, tira. Para raw naiipon. So yun din ang tinuro ko sa mga kasamahan ko. So proven talaga siya. Sobrang napaka-proven nung ano na yun na wag mong ubusin. Sumahod ka ng 50k or 20k. Wag mong ubusin lahat. Kailangan magtira ka talaga ng savings kasi hindi natin alam yung bukas. Baka mamaya tag-ulan na pala or wala na tayong manonood sa atin. So meron tayong pang-emergency ba? Yun siguro. So, karaniwan or karamihan sa mga nagba-vlog ngayon is hindi na-apply yan sa buhay. Kasi nga, yung iba, nauubos agad pambayad ng utang, sa daily needs. Pero, ayun, mas maganda nga is nakakapagtabi ka. Kahit paunti-unti. Kapag pinagsama-sama mo, buwan-buwan ka nagtatabi, kahit magkano, malaki din niya kapag naipon. So, ayun din ang isa sa tinuro ni Kuya Noli sa kanyang mga kasamahan dito sa Team Pahuay na mag-ipon, magtabi kada sasahod. Para kasi hindi mo nga naman alam bukas, baka wala nang manood sa'yo. So at least may ipon ka para may pansimula ka if ever na may gusto kang gawin na susunod. So, tsaka magagamit mo din yung pag nagtabi ka, magagamit mo din yung kapag may gusto kang gawing content, di ba? Yun, tama. So, parang puhunan na din yun. Isa pa yun. Ma-ROI naman natin yan, return of investment. Kasi hindi ka talaga makakaikot na kung wala kang, gagastos ka talaga sa sarili mo. Yung gasolina mo, pagkain ng mga kasama mo kung saan kayo pupunta, at iba pa syempre pang load. Kung walang data ron, maglo-load ka talaga. So bago mabuo ang vlog sa isang buwan, meron talaga yung mga expenses. Meron talagang kailangan talaga ng puhunan. Hindi yung libre lahat tapos sasahod ka na lang. Kailangan mo mamuhunan nga para lang din yung business, 'di ba? Alam ko manonood yung mga kasama naming vlogger sa Word Family. Yung pag-iipon po yan para sa akin skills siya, skills. Kasi hindi mo siya matututunan kaagad sa isang apply lang, sa isang ngayon magtatabi ka. Hindi po yan nakukuha ng ganun lang. Matututunan mo siya pag nagawa mo na siya ng isang taon. Na-practice mo yun. So magtutuloy-tuloy na yun pag na-practice mo talaga yun. Skills siya, skills.
Wow. So ngayon ko nga lang din na naisip or yun na skills nga siya kasi ako din hirap din ako mag-ipon. Aminado naman ako na hirap talaga ako mag-ipon pero ayan nga hindi mo siya mabibigla nga hindi mo siya mabibigla unti-unti. Tapos hanggang sa masanay ka na lang na mag-ipon ka na talaga, nasanay ka na talaga. Alright, so ayun sa mga nagtatanong, hindi pa daw nakakasahod si Kuya Noli ng 1M. Malabo. Kita na naman kung sasabi akong totoo. Lahat ng may papangako mo ba, Kuya Noli, na lahat ng sasabihin mong sagot, lahat ng isasagot mo ay pawang katotohanan lang? Oo naman, totoo. So, ayun na. Mga katotohanan lang maririnig nyo dito, guys. Walang halong echos-echos. Alright, next question. Ito. Patindi na tayo ng pantindi, Kuya Noli. Daming tanong. Interview nga! Marami pa talaga to. Ayan. Hindi, konti lang to nasa 10 lang siguro. Okay. So, ayan. Naranasan mo na ba yung gusto mong makipag-collab sa mga vlogger na mas angat sa'yo, pero ni-reject ka? Napakagandang tanong. Merong mga nababasa ko sa comment section, pumunta ka kay ganon, pumunta ka kay ganyan. Pati yung mga sponsor nagsasabi, pumunta ka kay ganon, pumunta ka kay ganon. Kasi mas sikat sila para mas makilala ka or mas dumugin pa raw kami. So gusto ko talagang gawin siya. Totoo talaga yung collaboration. Sobrang totoo siya ng 100%. Kaya lang, nasa tao po yan. No? Halimbawa, may isang sikat na tao, sikat talaga, maraming follower, million followers. Nasa tao po yan kung i-welcome ka nila, kung gusto ka nilang sa community nila, no? Ang nakakagawa lang yan si Idol Japper Sniper. Kaya nga bumaba ang views niya kasi ang dami namin, no? Nahati-hati na. So yun din ang hindi ko pinagdamot sa sarili ko. Sabi ko, nagsumpa talaga ako sa sarili ko. Pag once na maging okay na yung channel ko, tuturuan ko rin yung ibang mga na-vlog ko. Tapos, isi-share ko rin sa kanila yung mga nalalaman ko. Hindi rin ako magdadamot para bilang sukli doon sa sa akin ni Idol Japper Sniper. Hindi ko na masuklian sa Idol Japper Sniper Kaya, isinukli ko sa ibang mga kasamahan ko ngayon. So, alam nyo naman yun, makikita nyo kung sino yung mga nagbablog ngayon. At yung iba pa, na wala rito. So, yun po talaga yung naging main goal ko. Yun. Alright, so, pwede mong sagutin, pwede ding hindi. I-blip na lang natin, tatanggalin na lang natin. Pwede mo po bang sabihin kung sino yung vlogger na tinanggihan ka makipag-collab? Wala pa namang tumanggi, no? Wala pa namang tumanggi. Pero, nag-try akong mag-message. So, ang hirap ng way. Napakahirap ng way. Parang mababasa. Mga ilang araw, ilang buwan. So, hindi kagaya namin, kaming Sword family, na once na, pero hindi ako nanunumbat doon sa mga sikat na vlogger. No? Napag-uusapan lang. No? Kasi, inyo yan sa inyo yan. Kanya-kanya tayong paniniwala na ganito kami, ganyan kami. No? Pero kami, sabi ko nga kay Idol Japper Sniper, welcome talaga kami. Lalong-lalo na doon sa mga nakikita naming hikaos na gusto namin maranasan din ng iba yung naranasan namin. Hindi ko man marating yung narating ni Idol, makakaunti man ako, yung mga kasamahan ko, makakaunti din lang. At least, may usad namin yung pamumuhay nila. Kasi, hindi naman kami mga professional Hindi kami high school graduate lang kami, hindi kami college holder or Hindi naman maganda ang trabaho namin. Hindi rin kami pinahalad sa ibang bansa at ibang mga trabaho. So, dito kami dinala ng Lord, no? So, dito ko rin dinala yung mga kasamahan ko, no? Kagaya rin ng pagdala sa akin na Idol Japper Sniper. So, ito na ngayon yun. So, lilinawin lang natin, Kuya Noli. Tinanggihan po ba kayo or hindi kayo tinanggihan? 50-50. Kasi iba kasi yung way ng parang winay lang siguro ng magandang salita na mayroon kasing way na salita na tinanggihan ka na hindi halata na umuoo. So yun lang po 50-50.
So, ayun. Kayo na lang bahala umintindi. 50-50. Tinanggihan, parang tinanggihan ka in a good way. Yan. Parang ganun. Tama. So, ayun. Ayaw niya na lang banggitin kung sino. Pero, motivation ko yun. Yes. Isa yun sa magsikap ka, mas mas motivate lalo. ako lalo. Ito, ang next question natin. Yung vlogger ba na yun, Kuya Noli, Ehem. ay nalagpasan mo na ngayon? Malayo pa ako sa kanya. Sobrang layo pa. So, hindi pa. Sobrang layo pa. Pero ayun yung sanang gusto mong mangyari. May naalala tuloy ako pambihirang buhay. May naalala tuloy ako. Hindi ko na sana naalala to, no? So, hindi ko na rin lang pangalanan. No? Alright. Sige na. Yung isa kasi, yun nga yung 50-50. Yung isa, nagtanong ka kay Idol, no? Nagtanong na kay Idol sa amin, no? So, sabi niya kasi na sabi niya, gumaganon siya. Hindi pa ni Kuya Noli makatsa up yung tinatanong ko. Sabi ni Kapag sa sarili niya. So, parang nag-gets ko yung reaction ng mukha niya. Sige, ito yun. Yung vlogger na yun is, tinanggihan talaga ako. Ano? Pero, hindi ko pa naman siya nalalampasan. Alos mahabol-habol din lang siguro ako. No? Yun lang. Mahirap naman. Ayaw niya na magsalita, ayaw niya na elaborate. Pero masakit sa sa kalooban that time kasi mababa yung down ako noon eh. Wala akong views, wala akong Ine-expect mo sana na papayag siya. Pero hindi. Pinapaiyak talaga. Ayun, kaya lang sabi ko nga mas na-motivate ako na magsumikap sa sarili. Kasi yung pagtanggi ng iba, hindi yun ibig sabihin habang buhay nasa baba ka. Yes. Gamitin ko siyang motivation, positive lang, hanggang sa, siyempre, pray. Number 1 yung pray. Yun, kaya, kung ano man yung meron si Kuya Noli ngayon, no, wala pa naman akong nararating sa buhay. Wala pa akong napapatunayan, no. Wala pa naman akong malaking investment. Kumbaga, ganyan, kaunti pa lang, no, nagsisimula pa lang si Kuya Noli. Wala pa talaga. Kumbaga, nagpasalamat lang ako na kung ano yung meron ako ngayon. Pero kung sasabihin na si Kuya Noli masyado nang established, marami ng savings, ganun. So wala pa po, no. Sakto lang, no. Yun lang po. Ayun. Ayaw nang pahabain ni Kuya Noli. Ayaw nang i-deeper yung yung issue natin, yung topic natin doon sa vlogger na tumanggi daw sa kanya. May tatitle na. Tinanggihan mo kasi Kuya Noli. Sikat na vlogger. So yun, para sa kanya, hindi niya pa yun nalalampasan. Hindi pa. Pero ayun, parang mas maganda sana yun, no, kung malampasan mo siya. Parang, hindi naman sa in bad side, pero parang ipamukha mo ba na ito na ako ngayon, no? Parang ako yung sinayang mo. Yung parang ganun ba? Yung parang mas nalampasan mo siya sana in the future. Pero kaya yan Kuya Noli. May tiwala kami sa iyo. Kaya. Malay mo naman, humble ka lang talaga. Ayaw mo sabihin na nalampasan mo. May naalala naman tuloy ako. Ano yan? Isang beses ko lang nalampasan. Sa ranking. Sino kaya? Isang beses ko lang nalampasan sa ranking. Sino kaya yun? So, ayan, may clue na si Kuya Noli. Kabatch mo sa channel. Wala na. Kayo na lang bahala mag-isip guys kung sino yun. Pero hindi sa challenge. Wala sa Sword Community. Wala daw. Pero sinabi, nalampasan sa ranking. Pero hindi sa hindi sa pa-challenge sa Idol. Hindi yun. Biglang sumegbe. Ibulong ko na lang. Bulong mo ako yan, Oli. Ay, sorry. Hindi ko sasabihin, promise. Hindi ko Mamaya alam, magana ng camera. Ayaw talaga sabihin ni Kuya Sa ranking lang, sa ranking. Huwag na nating pilitin. Pero kung malay mo yung iba, meron na silang naiisip. Basta, ayun daw. Parang kinabahan ka nung Kuya Noli. Hindi mo kinabahan. Ay, di ba? Okay na ba? Wala namang ginagawa masama eh, no? Alright, so next question. Ito. Okay lang. Pwede mo ding hindi sagutin, Kuya Noli. Ay, hindi pala. Ay, tama. Nung nasa Burias kayo, ay lumakas talaga ang mga channel nyo. Nina Kuya Jokes, Kuya Franstar.
Pero nabalitaan ko, hindi ko alam kung sure pero nabalitaan ko yata daw na dapat hindi ka talaga makakasama doon. Totoo. Totoo ba yun? Totoo yan. Nandun kami sa apartment doon kung saan nangungupahan ako, si Franstar, si Jux MTV. So, hindi ko na alam yung pag-uusap na kung ano talaga ang pag-uusap ni John Igor. Pre, shout out sa'yo pre, no? Di ko alam kung anong nangyari sa pag-uusap ni John Igor, saka ni Franstar, saka ni Jux, no? Tapos, ako hindi talaga ako kasama. Nagsabi na nga ako sa kanila na uwi na lang ako ng Bicol at doon na lang ako magbablog. Hanggang sa isang araw, si Franstar, kinausap si John Igor na isama daw ako sa Burias. Hanggang sa nagusap-usap sila na maisama nga ako sa Burias. So hanggang finally, naisama nga ako na hanggang siyempre natuwa rin ako kasi kumbaga mahirap pa mag-establish that time, no? Ayan, kung ano man yon, yung rason doon, nagpasalamat pa rin ako kay Franstar at si De La Cruz family, no? Salamat at pumayag din si John Igor. Dahil kung hindi bumulusok yung channel ko doon, baka matatagalan pa siguro. So, ayun nga sana yung next question natin. No? So, sino ang gumawa ng paraan para makasama ka doon? So, si Kuya Franstar. Si Franstar. Ayan, maraming salamat kay paring Franstar. Siya talaga. So, ayan. Ang next question ko nga is, anong nangyari? Bakit nakasama ka pa rin? So, gumawa nga ng paraan si Kuya Franstar. Si Franstar. So, ayan. Thank you pala kay Kuya Franstar. At siya pala ang gumawa ng paraan para makasama sa Burias si Kuya Noli. So malakas talaga yung ano nyo doon. Masasabi mo talaga na isa yun sa dahilan. Ay, isa yun sa, naging dahilan para mas lalong lumakas ang inyong channel sa Burias. Naging stepping stone namin yun ng pagcha-charity vlog. Ako, si Franstar, Jux MTV. So, gaano po ba kayo katagal doon sa Burias? Halos taon. Halos nung wala na sila doon, ako bumabalik talaga ako. Tapos, saan po kayo tumitigil doon? Nung pinakauna, salamat sa De La Cruz family. Yung pinakauna, doon talaga kina John Igor, sa bahay nila. Doon kami nag-stay, kaming lahat, hanggang sa yung parang naano na namin yung lugar, nakabisado na, hanggang sa tumira nga ako doon kina Carrotman, kina Kusina Girl, hanggang sa nakabisado ko na naman yung lugar, hanggang kumuha ako ng apartment. So, doon na gano'n na yung naging sistema. So, si Carrotman is from Burias? Oh, kasi ngayon ko lang talaga nakilala si Carrotman nung napasali sa challenge. So, from Burias pala si Carrotman, tapos dinala mo siya dito. Sinama mo siya sa community mo, na gumawa ng community kayo dito. Wow. So, ayan, next question. Sa mga vlog at live ni Kuya Jeff, kapag ang pinag-uusapan ay mga vlogger na nanggaling sa kanya na naging successful ang pagba-vlog at naging mas lumakas pa nga kesa sa kanya, ikaw ang isa sa lagi niyang binabanggit. Naniniwala ka ba doon na may time na mas malakas ka kay Kuya Jeff? Parang hirap sagutin. Ano siguro, minsan siguro tumataas yung views, pero in terms na malakas, feeling ko, malabo. Feeling ko sinasabi niya lang yun para ma-inspire din yung ibang mga pinanghihinaan ng pagbablog. Parang si Kuya Noli nga dati, parang ang hina, parang nagtuloy-tuloy siya. Kaya siguro feeling ko na sinasabi niya yun. At nabubus din yung ano ko, yung lagi akong binabanggit na idol na minsan nga kausap yung langgam, kausap yung puno. So okay sa akin yun, wala yun lang sa akin na ano talaga ako, mas lalo akong parang nagiging namomotivate lalo. So ayun, maganda din kay Kuya Noli, no? Kahit yung iba titignan mo siya as bad side, pero kay Kuya Noli gagawin niya yung inspiration, motivation para mas lalo magsikap sa larangan ng pagba-vlog. So ito, so sabi mo nga, ang sinasabi nga ni Kuya Jeff na minsan mas malakas ka sa kanya. Kung sakaling magkakaroon ng pa-challenge si Kuya Jeff, na isasama ang sarili niya, si Kuya Jeff isasama niya ang sarili niya sa challenge, siguradong isa ka sa mga pipiliin niyang kalaban. Tatanggapin mo ba? Wala pa man yung tanong ni Kapakpak. Matagal ko na naisip yan. Nung panahon pa ni Lowy, Keeper,
saka na idol. Doon pa lang, naisip ko na pag magkaroon ng ganyang challenge, gusto kong mapabilang sa kanila. No? Pero hindi para makipaggalingan kay idol, makipagmataasan ng revenue or ano. Parang gusto ko lang maano yung sarili ko, kung kaya ko ba talagang sumabay na nandun si idol sa channel. Sa challenge pala. Para mas makita mo kung hanggang saan yung kakayahan mo. Alright. So, sa tingin mo kaya mong tapatan si Kuya Jeff kapag dumating yung time na magkalaban kayo sa challenge? Feeling ko, hindi. Malabo. Pero, pag dumating man yan, siguro, siyempre, sabi nga natin, kailangan natin mag-explore at mag-improve. Siguro, maggagawa ako ng mga ibang vlog at siyempre, ang kailangan natin yan, yung suporta ng mga solid. At siyempre, content. So, siguro, pag dumating yan, kailangan kong mag-explore ng kaunti. Siyempre, ibang level yun kasi andun si idol para at least mayaabangan yung mga viewers. Pero feeling ko, hindi ko siya kayang lampasan or tapatan, pero hindi siguro, malang kaunti lang. So, may chance na kaya mong tapatan pero hindi mo naiisip na lagpasan. Parang kaunti lang talaga. May chance na na matapatan niya pero hindi niya nakikita hindi ko kaya. na malalagpasan. Grabe. Napaka-humble ni Kuya Noli, oh. So, yan. Kuya Jeff, kung nanonood ka man, kakasa daw si Kuya Noli kapag hinamon mo sa challenge, nakasama ka. Masaya ako nun, promise. Kasi nga, matagal ko na talagang naisip yan nung silang tatlo. Hindi mo siya maiisip as, nakalaban. Parang motivation na mas lalong galingan. Grabe. Ang ganda ng mga sagot ni Kuya Noli. Masyadong galingan. Hindi sayang yung pagpunta natin dito sa Bicol. So next, patapos na tayo Kuya Noli, wag ka mag-alala. Ito, nagkaroon ba ng pagkakataon na noong nag-uumpisa ka pa lang, so medyo sensitive tayo. Alam ko na. Oh, pero pwede mo ding hindi sagutin. Okay. Nagkaroon ba ng pagkakataon nung nag-uumpisa ka pa lang sa pagbablog, ay dinadown ka mismo ng sarili mong pamilya? O parang wala silang tiwala sa ginagawa mo? Ang sagot ko, aray ko. Aray! Hindi, totoo. Kagaya kasi ng mga sagot ko, sumasagot ako sa mga experience ko, sa mga nararanasan ko, mga kasalamuha ko. Yun talaga ang sagot ko lagi. Hindi ako sumasagot nung sariling gawa-gawa. Maski sa mga kasamahan ko, sinasabi ko yan sa kanila. Ang itinuturo ko sa inyo, or ang mga sagot ko, yung niranasan ko na. Kasi, apply ko na yan eh. Kung sabi ni Kapakpak, dinown ka ba ng family mo? Ang sagot ko, oo. At, meron pa nun na magme-message ako pa-subscribe. Baka pwedeng hindi escape ang patalastas. At, may nagsabi na, bakit hindi ka nalang magtrabaho? Wala ka naman mapapala dyan, sabi niya. At, sobrang sakit. Naiiyak ako. Sobrang sakit, no? Na yung family mo ang unang magda-down. Ayaw ko umiyak. Masakit talaga. Tapos, naniwala ako sa kakayanan ko. Siyempre, pray. Dahil nandun na yung passion ko eh. Andun na talaga yung passion ko. At naging inspirasyon ko nga si Idol, na kaya nga ni Idol, bakit hindi ko siya kakayanin kung para sa family mo, sa pangarap mo sa buhay? At mas lalo kang mamomotivate or itutuloy mo kasi sariling family ang humusga sa'yo. So, kailangan mong patunayan sa kanila na mali yung kanilang sinasabi. No? Hanggang sa ayon ay unti-unti ko nang napatunayan hanggang ngayon kasi hindi naman ako magastos, hindi ako maluho, hindi ako bili dito, bili doon, pagkain, hindi, talagang ipon, padala sa pamilya, sa mga kapatid ko, at iba pa, no. So, hindi ako yung para sa pamilya talaga, kaya ako mas lalong, imbis na sabihin ko na suko na ako kasi dinown ako, hindi, mas lalo akong, yung damdamin ko, yung puso ko, yung isip ko, galit na galit, gigil na gigil, parang gusto kong umusok, gusto kong sumabog na, balang araw, sabi ko. So, yun. So, nung time na yon na sabi mo nga, dinadown ka ng pamilya mo,
Wala kang trabaho nun? Talagang focus ka sa pagbablog? Nagta-tricycle ako. Okay. Tapos nga yung may nagnegosyo nga ako, bumagsak lahat dahil pandemic. Tapos naging pandemic, parang mag-apply ka na lang ng work kasi siyempre matagal yung process ng pagbablog. Almost 1 taon, 2 taon bago makilala ka at bago ka mag-establish ng community at makausad-usad nga yung sweldo mo. Ngayon, kung doon pa lang sa 1 taon, 2 years, gumib up ka na, wala talaga. Kasi part yung 1 year, 6 months, 2 years, 3 years, 4 years, part yun ng learning system. Kung paano mag-grow, matuto sa lahat ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagbablog. Kasi hindi naman namin to pinag-aralan, no? Hindi naman pinag-aral mag-edit, hindi naman ako hindi rin ako nawala yung tutumbo ko na isip ko. So, yun, no? At hindi rin kami nag-scripted, no? Yung mga vlog ni Kuya Noli, kung ano yun, yung mga tutok, yun na yun, no? Nagtuturo lang ako. So, ang bawa, ito, ganyan-ganyan. Pero yung totally na 100% na scripted, malabo. Kahit tanong sa kanila. So, sa tingin mo, kung nung time na yon na dinadown ka nila, na hindi sila naniniwala sa kakayahan mo sa mga ginagawa mo, sa tingin mo, kung tumigil ka, or kung naniwala ka sa kanila, kung nakinig ka sa kanila na kung itinigil mo yung pagbablog mo, ano sa tingin mo yung buhay mo ngayon? So, ngayon, kung talaga, kasi hindi naman ako degree holder eh. High school lang ako, no? Ang nagiging trabaho ko lang, security guard. Hindi, wag lang pala natin ilang kasi masasaktan sila. Yung mga ibang same natin ng trabaho. Security guards, construction, tricycle, at iba pang racket-racket. Siguro, feeling ko, kasi nga, ayaw ko ng mga muhan, siguro, mabababad ako doon sa pamamasada ng tricycle. Na, pag umuwi nga ako sa Bulacan, nakikita ko yung mga kasamahan ko, kamember ko ng TODA, andun pa rin yung buhay nila sa pamamasada. Minsan, dumadaan ako, kung hindi ako nakilala sa vlog, wala sa Idol Japper Sniper, andyan pa pala yung buhay ko ngayon sa pamamasada. Umuulan, umaaraw, nababasa, kumikita ng kaunti, pambigas-bigas lang, pang ulam-ulam. Pero in terms na makaipon ka, wala talaga kasi alam nyo naman, marami rin namamasada, marami rin mga transportation group. So yun po siguro, mabababad ako sa pagta-tricycle habang buhay. So, hindi mo pinagsisihan na hindi ka nakinig sa kanila. Hindi ko pinagsisihan na hindi ko pinagsisihan na pinakinggan ko yung mga sinasabi. Bagkus mas naniwala ako sa yung bugso ng damdamin ko at isip ko, no. Yun talaga sinunod ko, yung puso ko, yung damdamin ko at isip ko. Tinanim ko talaga. Sabi ko, balang araw, nakapokus lang talaga ako dun. Balang araw, sabi ko sa sarili ko. So, passion mo talaga. Ngayon, passion mo talaga yung pagbablog. Sa ngayon, mahal mo na talaga yung pagbablog. Kasi naka full time vlog na si Kuya Noli. Kumbaga dito na talaga umiikot ang buhay ko, no. Umaga, tanghali, gabi, nagkakape or napanood naman nila kung ano ginagawa, saan pumupunta. Talagang nasa vlogging system na talaga. Kung mawala nga ang vlog, kung mawala man daw, sabi na Idol Japper Sniper, meron na siyang tinuro. Mag-invest kayo, no. Mag-invest kayo ng mga ganyan. So, meron na akong ibang na-invest sa pagbablog. No, so, hindi ko na lang siguro ikwento. Pwede niyo lang panoorin sa channel ko kung ano man yun. No? So, yun, doon nagbunga yung advice na Idol na mag-ipon po unti-unti para sa pangarap. Ayun pa naman sana yung next question ko. Ano ang naipundar mo sa pagbablog? So, panoorin na lang sa channel. So, panoorin na lang natin sa channel ni Kuya Noli kung anong mga investment niya. Katas ba? Katas ng pag-YouTube. Alright. So, ayan na. Last 2 questions na lang. Ito, Kuya Noli, Kilala ka sa community natin, community nyo, ng mga magagandang babae ang tinutulungan mo. Ito ba ay nagkataon lang or sinadya mo talaga na sila ang pinili mong tulungan? Siguro minsan kasi napapadaan lang ako, tapos biglang parang yun nga, may maganda, pero hindi naman talaga sa totaling pinili. Minsan kasi napadaan ako, parang may isang nakatambay or dalawa, tapos parang may mag-aano sa akin na vlog mo, ganun. Minsan nahihiya rin ako. Wala akong lakas ng loob.
So, pass muna. Pero pagka may time naman na parang malakas ang loob ko, gaya nung si Crystalline dumaan dyan, kasama yung mama, on yung camera. No? Parang puro karamihan coincident yung yun. Pero yung iba, meron naman tayong nag-i-scout, si Pula, sabi ko maghanap ka ng pwede natin i-vlog. So, parang nagkaroon ka ng idea na mas malakas kapag babaeng maganda ang iyong tinutulungan, ng iyong content. Aminin na natin kasi hindi lang naman ako ang gumagawa ng vlog na ganun. Marami rin. Tsaka wala nang masama dun Kasi, yung mga artista, mga pelikula, mayayaman na sila, may mga pera na sila. Panoorin nyo yung mga pelikula sa TV. Paano naman kami? Yun nga, parang parang nakita niya na yung kanyang niche. Sa pamamagitan ng pagtulong niya sa mga magagandang babae. So, yung iba coincident lang, yung iba naman talagang ipinapahanap niya nga. Anong tawag din? May inuutusan siya para maghanap ng next na tutulungan. So, pero kung iaano niyo yung upload ko, meron din kayo ng mga panood na mga lalaki. Example, yung napalagyan natin ng paa, kasi putol paa. Meron din yung mga senior citizen, mayroon din mga nagkabahay, yung mga senior citizen, at iba pa. Hindi lang talaga totally na babae. Kaya sa napag-uusapan, kasi yun ang umaangat yung views. Ayun, mas malakas talaga. Yun ang napag-uusapan. Siguro kung umangat din yung views nung senior citizen o yung pilay, so makakasali yun sa usapan. Yes. So, ito. Kuya Noli, meron ka bang regrets or pinagsisisihan sa larangan ng pagva-vlog sa YouTube? Yung halimbawa, dapat pala hindi ko 'to ginawa. May naisip kang ba ganun? May time ba na ganun? Regrets. Hindi naman mawawala kasi human being lang tayo eh. Yung regrets. Minsan meron kasi lahat naman tayo ay nagkakaroon ng problema. May puso tayo, may isip, no? Pag once na parang down ka, parang hindi naman sa ayaw mo na mag-vlog, parang tatamarin ka, laylo ka lang muna or ganun. Pero normal yung magkaroon ka ng regrets kasi nga sabi ko, tao lang tayo, human being. Hindi tayo robot. Meron tayong pag na-touch ka, may mararamdaman ka. Pag may makikita ka, may maririnig. Yan po yung pagiging human being, kaya tayo nagkakaroon ng regrets. So halos lahat naman talaga tayo may regrets eh. So ito, may message ka ba kay Kuya Jeff? Ayan. Kung magbibigay ako ng mensahe kay Idol Japper Sniper, walang katumbas ang gusto kong sabihin. Naiyak. Naiyak talaga ako dito. Go Kuya Noli. Hi Kuya Jeff, shoutout sa elo ko nanonood ka at inaabangan mo tong vlog na to. Hirap. Siguro salamat ng marami sa pagbigay ng napakalaking opportunity. Hindi lang sa akin, sa lahat ng nasasakupan mo. Kasi ngayon inaani ko na yung mga tulong mo, yung mga advice mo. Yung mga inaani ko na kasi nakinig ako sa iyo. Kung hindi ako nakinig, hindi ko siya aanihin. Kaya kulang ang salitang salamat. Sabi ko nga, kahit maghapon ako dito magsalita, wala maubos ang memory niyan. Nag-iisa lang talaga sa Idol Japper Sniper. Hindi sapat ang salitang salamat para sa kanya, sa niya, sa ginawa niya. Matindi. Siya lang ang vlogger na ganyan, no? Kaya naging inspirasyon ko at inano ko rin sa mga kasamahan ko, in-apply ko rin. Basta hindi sapat ang salamat sa iyo, Idol, no? Lahat na sigurong pasasalamat, inuuna ko si God dahil binigyan kanya ng ng will na yung naranasan mo ay iparhanas mo rin sa iba, no? Dahil kung madamot ka, wala kami. Wala yung wala yung gaan na buhay na naranasan namin ngayon. Siguro namamasada pa rin ako na tricycle. Kaya salamat talaga. Sorry kung bakit ako umiyak. Kasi, totoo.
Totoo naman talaga. Hindi ko kaya magyabang. Wala ako sa kinalalagyan. Wala sa Idol Japper Sniper. Mahirap po na kung ano narating mo, parang iuhuyo mo lang sa idol. Hindi po pwede yun. Kasi kailangan huwag mong kalimutan ang lahat ng ng tumulong sa iyo nung wala ka pa. Yun ang number one. Kasi mahirap talaga na mangat-angat ka, ihuhuyo mo na sila. Hindi po pwede yun. Kaya salamat talaga. Ate Ann, salamat. Tapos ng mga nakasama ko noon, lahat ng nakasama ko sa vlog, lahat ng nahagip ko, on cam, off cam, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng sponsor ko noon hanggang ngayon, salamat. Team Pahuway, salamat. Sa family ko, mga kapatid ko, kumpare, sa lahat ng nakapanood, lahat, kay God, at sa iyo, Idol Japper Sniper. Maraming salamat talaga. Hanggang ngayon, pinangahawakan ko yung mga advice mo. Hindi yun nawawala sa isip ko. Bagkus lagi pang nadadagdagan. Dinanim ko talaga yun. Kaya maraming salamat. I love you. Grabe. Grabe na yun ako doon. Ang dami ko ding natutunan sa interview na to Guys, hindi nyo lang alam na hindi nyo lang natutulungan ako sa views, natutulungan nyo din ako sa mga life lesson, sa mga lesson ba sa buhay na yun nga. So, maraming salamat, Kuya Noli. At pasensya ka na at napaiyak. Di ko kilala pagdating kay Idol. Di, from my heart kasi, talagang iiyak. Talagang malaki talaga ang naitulong ni Kuya Jeff sa ating mga buhay. Tatawanan ako. Pambira! Inaabangan niya itong vlog natin. Tatawanan ako nung tingnan mo. Kuya Jeff, napaiyak ko na. May sa buwata, no? Ayan, so ayan, hanggang dito na lang. Wala na naman ako ibang katalungan and gusto ko lang magpasalamat kay Kuya Noli. Maraming salamat. Isang malaking karangalan na pumayag ka sa aking interviews. Ang lupit pinahuli talaga. Nakuha niya, magaling. So, sinasabi mo, so medyo magaling tayo mag-interview. Naniniwala ka na ba ngayon? Nung hindi mo pa man ako na-interview, magaling ka na. Kasi pinanood ko yung yung nauna mong interview. Pinanood ko. Kaya magaling ka talaga. May future to maging talk show sa TV. So, ayan. Maraming salamat, Kuya Noli. Pabira ka! Hindi ko talaga. Tumahimik ka na. Ano ba nakapagpayak sa'yo na ganito? Hindi, bukod doon sa mga binavlog mo? Hindi naman. Sa interview. Sa interview ako pa, first time. First time, Maraming sa mga binablog ko, pag madugo talaga, umiiyak normal talaga lang ako yan, pag nag-i-edit ako. Pero yung tungkol ba sa kanya, yung sa message niya nga kay Kuya Jeff. First time. First time talaga. Thank you so much, Kuya Noli, sa iyong mga advices, sa mga learnings, at sa iyong luha. So, yun guys. So, punasan nyo na po yung luha nyo, alam nyo, iyak din kayo. So, thank you kay Kuya Jeff. Alright, thank you kay Kuya Noli. Nalaglag na pati yung hit. Yes, at thank you sa Team Pahuway. So, ayan. Abangan nyo guys kung sino pang susunod na ating i-interviewin dito sa Team Pahuway. So, yan guys. Dito ko na lang tatapusin ang ating vlog. So, guys, marami na ako na-interview. Una natin si Kasilong, si Wasalak, si Boss Tato, si Kuya Tubal at saka si Tisoy. So, sunod naman si Kuya Noli. So, panoorin niyo yung mga interview vlogs natin. Lahat kayo doon may matututunan. So, yan. Maraming salamat ulit kay Kuya Noli at sa Team Pahuway sa pag-welcome sa amin. Warm welcome talagang asikaso kami dito. Thank you, Kuya Noli. Siyempre kay Kuya Julius de la Cruz na nag-send ng pang-food allowance 5,500 plus. Yes. Salamat, pre. Thank you, Kuya Julius. So, ayan. Hanggang dito na lang aking vlog. Thank you, Kuya Noli. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you, Kuya Noli. Katakpan, dinali mo ko, ha?